Sa kasaysayan ng telebisyon at pelikulang Pilipino, ilan lamang ang batang artista na nagkaroon ng napakalaking impluwensya sa napakaikling panahon. Isa sa pinakatanyag na halimbawa nito ay si Julie Vega. Sa murang edad, nakilala siya bilang isang mahusay na aktres, mga awit at modelo na nagbigay ng matinding emosyon at inspirasyon sa mga manonood. Sa kabila ng kanyang maikling buhay, ang kanyang pangalan ay patuloy na binabanggit sa kasaysayan ng showbiz sa Pilipinas. Hanggang ngayon, maraming Pilipinong naaalala ang kanyang husay sa pag-arte at ang trahedyang bumalot sa kanyang biglaang pagkamatay. Hindi lamang ang kanyang talento ang naging dahilan ng kanyang kasikatan kundi pati na rin ang misteryosong bumalot sa kanyang huling mga araw. Lumaganap noon ang iba't ibang kwento at haka-haka tungkol sa kanyang pagkamatay, kabilang ang mga paniniwalang may kinalaman umano ang mga engkanto o masamang espiritu. Gayunpaman, ang mga medikal na tala at pahayag ng kanyang pamilya ay nagbigay linaw sa tunay na dahilan ng kanyang pagpanaw. Ipinanganak si Julie Vega bilang Julie Pearl Apostol Postigo noong Mayo 21, 1968 sa Quezon City sa Pilipinas. Siya ang bunso at nag-iisang babae sa 6 na magkakapatid. Ang kanyang ama na si Julio Postigo ay isang dentista na nagmula sa Zamboanga del Sur, samantalang ang kanyang ina na si Perla Apostol ay mula sa Iligan City. Lumaki si Julie sa isang pamilyang may matibay na pananampalataya at disiplina, kaya't bata pa lamang ay naturuan na siya ng pagpapahalaga sa pamilya at edukasyon. Sa kanilang tahanan, kilala siya sa mga palayaw na darling at tata na ibinigay ng kanyang pamilya at ng kanilang kasambahay. Bilang bunso, siya ay lubos na minahal at inalagaan ng kanyang mga kapatid at magulang. Bagaman naging abala siya sa kanyang karera sa murang edad, pinilit ng kanyang pamilya na manatiling normal ang kanyang pamumuhay hanggat maaari. Pinahalagahan niyang pag-aaral at pangarap niyang makapag-aral sa kolehiyo sa University of the Philippines balang araw. Sa kabila ng kanyang kasikatan, nanatiling simple ang kanyang pamumuhay. Maraming nakakakilala sa kanya ang nagsasabing siya ay mahiyain, magalang at may malambot na puso. Hindi siya katulad ng ibang batang artista na madaling madala ng kasikatan. Sa halip, pinili niyang manatiling mapagpakumbaba at malapit sa kanyang pamilya. Ang mga katangiang ito ang naging dahilan kung bakit hindi lamang siya hinangaan bilang artista, kundi minahal din bilang isang tao. Para sa maraming Pilipino, si Julie Vega ay hindi lamang isang bituin sa telebisyon kundi isang simbolo ng kabataan na puno ng pangarap at talento. Nagsimula ang karera ni Julie Vega sa industriya ng aliwan noong dekada 70. Sa murang edad pa lamang, napansin na ang kanyang talento sa pag-arte at pag-awit. Isa sa mga unang nagbigay ng pagkakataon sa kanya sa larangan ng musika ay ang mga awit na si Imelda Papin at ang kanyang asawa na si Bong Carrion, na tumulong upang maipakilala si Julie sa mundo ng entertainment. Sa simula, lubas siya sa ilang patalastas at maliliit na papel sa telebisyon. Dahil sa kanyang natural na kakayahan sa pag-arte at kaakit-akit na personalidad, mabilis siyang napansin ng mga producers at direktor. Hindi nagtagal ay nabigyan siya ng mas malalaking papel sa mga pelikula at serye. Isa sa kanyang unang malaking proyekto ay ang pelikulang Ang Mga Mata ni Angelita noong 1978. Sa pelikulang ito, ipinakita niya ang kanyang kahusayan bilang isang batang aktres. Ang kanyang pagganap ay tumanggap ng papuri mula sa mga kritiko at nagbigay sa kanya ng pagkakataong makatanggap ng mga parangal sa industriya. Mula sa puntong iyon, nagsimulang umangat ang kanyang karera. Ang kanyang natural na talento at kakayahang magpahayag ng emosyon sa harap ng kamera ay naging dahilan upang maging isa siya sa mga pinakapinag-uusapang batang artista ng kanyang panahon. Sa paglipas ng mga taon, lalo pang sumikat si Julie Vega sa telebisyon. Ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay ang pagganap niya sa teleseryeng Annalisa kung saan ginampanan niya ang pangunahing karakter. Dahil sa seryeng ito, nakilala siya bilang original soap opera princess ng Pilipinas. Ang karakter ni Annalisa ay isang batang babae na dumaranas ng maraming pagsubok sa buhay. Dahil sa mahusay na pagganap ni Julie, naging napakalapit sa puso ng mga manonood ang kanyang karakter. Maraming Pilipinong naantig sa kanyang emosyonal na eksena at sa kanyang kakayahang ipakita ang sakit at pag-asa ng isang batang dumaraan sa mahirap na sitwasyon. Bukod sa telebisyon, naging aktibo rin siya sa pelikula. Sa murang edad, nakatanggap siya ng 2 parangal mula sa FAMAS bilang pinakamahusay na child actress, patuloy ng kanyang natatanging talento sa pag-arte. Hindi lamang sa pag-arte umangat ang kanyang pangalan. Naglabas din siya ng mga awitin at album kabilang ang kantang Somewhere in My Past na naging isa sa kanyang pinakakilalang kanta. Ang kanyang boses ay may kakaibang lambing at emosyon na tumatak sa mga tagapakinig. Dahil sa kanyang talento sa iba't ibang larangan, naging isa siya sa mga pinakasikat na batang artista noong dekada 80. Maraming proyektong nakaabang para sa kanya at inaasahan ng marami na lalo pa siyang sisikat sa mga darating na taon. Maraming dahilan kung bakit labis na minahal ng mga Pilipino si Julie Vega. Una,
Ang kanyang pag-arte ay tunay at natural, hindi ito mukhang pilit o gawa-gawa lamang. Sa bawat eksena, ramdam ng mga manonood ang emosyon na kanyang ipinapakita. Ikalawa, siya ay may imaheng malinis at inosente. Sa panahong iyon, maraming magulang humahanga sa kanya dahil isa siyang mabuting halimbawa sa mga kabataan. Hindi siya nasangkot sa mga skandalo at nanatiling disiplinado sa kanyang trabaho. Ikatlo, ang kanyang kwento sa buhay madaling makaugnay sa karanasan ng maraming Pilipino. Sa kanyang mga karakter, madalas niyang ginagampanan ng papel ng isang batang dumaranas ng kahirapan at pagsubok ngunit patuloy na lumalaban. Ang kombinasyon ng talento, kabutihan ng loob at pagiging relatable sa masa ang dahilan kung bakit siya naging isa sa pinakapinagkakatiwalaan at minahal na artista ng kanyang panahon. Isa sa mga huling proyekto ni Julie Vega ay ang pelikulang Lovingly Yours Helen, the movie na ipinalabas noong 1984. Sa pelikulang ito, gumanap siya sa segment na Akin ng Walang Diyos, kung saan ang kanyang karakter ay sinasabing sinapian ng masamang spiritu. Dahil sa kakaibang tema ng pelikula, marami ang natakot at namangha sa kanyang pagganap. Gayunpaman, matapos ang pelikulang ito, nagsimulang kumalat ang mga kwento na may kaugnayan sa supernatural. Nang magkasakit si Julie makalipas ang ilang buwan, may mga taong naniniwala na ang kanyang ginampan ng karakter ay may kinalaman sa kanyang kalagayan. Bagaman walang ebidensyang sumusuporta sa mga paniniwalang ito, ang ganitong mga kwento ay naging bahagi ng urban legend na nakapalibot sa kanyang pangalan. Noong 1985, ilang linggo matapos siyang magtapos sa high school, nagsimulang makaranas si Julie ng matinding panghihina at pagkawala ng pakiramdam sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, agad siyang dinala ng kanyang mga magulang sa ospital upang masuri ng mga doktor. Natuklasan ng mga doktor na siya ay may isang uri ng demyelinating disease, isang kondisyon kung saan nasisira ang proteksyon ng mga nerve fibers sa utak at spinal cord. Pinaghinalaan ng mga doktor na ito ay maaaring Guillain-Barré syndrome o isang katulad na sakit na umaatake sa nervous system. Habang siya ay ginagamot, lalo pang lumalala ang kanyang kalagayan. Dahil sa paghina ng kanyang resistensya, nagkaroon siya ng bronchopneumonia. Ang komplikasyong ito ang nagdala at nagpalala sa kanyang kondisyon. Noong 6 ng Mayo 1985, dinala siya sa Lung Center of the Philippines sa Quezon City. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras at kalahati matapos siyang ma-admit sa intensive care unit, siya ay binawian ng buhay dahil sa cardiac arrest dulot ng bronchopneumonia. Sa panahong iyon, 15 araw na lamang bago siya mag-17 taong gulang. Ang kanyang pagkamatay nagdulot ng matinding kalungkutan sa buong bansa. Libu-libong taong dumalo sa kanyang burol at libing, patuloy ng lawak ng kanyang impluwensya sa publiko. Sa kabila ng malinaw na paliwanag ng mga doktor, maraming kwento ang kumalat tungkol sa di umano'y supernatural na sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang ilan ay naniniwala na may mga engkantong nagalit sa kanya matapos ang shooting ng kanyang pelikula sa isang lugar na pinaniniwala ang tirahan ng mga espiritu. May mga residente pa rin na nagsasabing nakita nila mga duwende o espiritu sa lugar ng shooting. Dahil dito, kumalat ang paniniwala na kinuha umano ng mga engkanto ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, ang mga paniniwalang ito ay hindi kinumpirma ng agham o ng kanyang pamilya. Sa halip, ipinahayag ng kanyang ina ng mga doktor na ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay ay ang komplikasyon ng kanyang sakit. Ang mga kwento tungkol sa engkanto ay nanatiling bahagi na lamang ng alamat at haka-haka na kumalat dahil sa kakulangan ng kaalaman ng publiko tungkol sa kanyang karamdaman noong panahong iyon. Ayon sa mga pahayag ng kanyang ina, ang tunay na sanhi ng pagkamatay ni Julie Vega ay cardiac arrest na dulot ng bronchopneumonia na naging komplikasyon ng isang demyelinating disease. Ipinaliwanag ng mga doktor na ang ganitong sakit ay maaaring magdulot ng matinding panghihina, pagkawala ng pakiramdam at maging pagkaparalisa ng katawan. Kapag lumala ang kondisyon, maaari itong magdulot ng seryosong komplikasyon sa paghina at iba pang bahagi ng katawan. Sa madaling salita, ang kanyang pagkamatay ay hindi dulot ng kulam, engkanto o anumang supernatural na puwersa. Ito ay isang trahedyang medikal na nangyari sa isang batang artista na nagkaroon ng bihirang sakit na mahirap gamutin noong panahong iyon. Matapos ang kanyang pagpanaw, patuloy na ginugunita ng kanyang mga tagahanga ang kanyang buhay at karera. Ang kanyang puntod sa Loyola Memorial Park sa Marikina ay madalas pa ring dinadalaw ng mga tagahanga na nais magbigay pugay sa kanyang alaala. Sa paglipas ng panahon, maraming dokumentaryo at palabas sa telebisyon na nagbalik tanaw sa kanyang buhay. Ang mga kwento tungkol sa kanyang talento at kabutihan ng loob ay patuloy na ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa susunod. Ang kanyang mga awitin at palabas ay patuloy ding pinapanood at pinapakinggan ng mga Pilipino. Patunay na ang kanyang impluwensya ay hindi naglaho kahit matagal na siyang pumanaw. Ang buhay ni Julie Vega ay isang kwento ng pambihirang talento, maagang tagumpay at trahedyang hindi inaasahan. Sa murang edad, nagawa niya makamit ang mga bagay na pinapangarap ng maraming artista. Sa pamamagitan ng kanyang pag-arte at pag-awit,
Nagbigay siya ng saya at inspirasyon sa milyong-milyong Pilipino. Gayunpaman, ang kanyang biglaang pagkamatay ay nagdulot ng matinding kalungkutan at nagbigay daan sa iba't ibang haka-haka at alamat. Sa paglipas ng panahon, napatunayan na ang mga kwento tungkol sa engkanto at kulam ay bahagi lamang ng mga paniniwalang lumaganap dahil sa kakulangan ng impormasyon. Sa kabila ng kanyang maikling buhay, ang alaala ni Julie Vega ay nananatiling buhay sa puso ng maraming Pilipino. Ang kanyang mga pelikula, kanta at palabas sa telebisyon ay patuloy na nagpapaalala sa atin ng kanyang talento at kabutihan. Higit sa lahat, ang kanyang kwento ay nagsisilbing paalala kung gaano kahalaga ang buhay at kung paano maaaring mag-iwan ng malaking marka ang isang tao kahit sa maikling panahon lamang. Sa huli, si Julie Vega ay hindi lamang isang artista na sumikat noong dekada 80. Siya isang simbolo ng kabataang Pilipino na puno ng pangarap, talento at pag-asa. Isang bituin na bagaman maagang nawala ay patuloy na kumikislap sa kasaysayan ng kulturang Pilipino.